Trade dito, pasa doon ng Knicks, ginawang buy and sell ang NBA draft. Panoorin mo kung paano nila nauto ang apat na kupunan gamit ang mga rookies na to. Heto nga at katatapos lang ng NBA draft at habang ang ibang kupunan ay abala sa pagpili ng kanilang susunod na superstar, ang bagong kampyon ng New York Knicks gumawa ng sarili nilang bersyon ng budol sale sa loob lang ng ilang oras. 4 na beses sila nakipag-trade pababa gamit ang mga pangalan ng mga sikat na rookies. Walang nakuha kahit isang first round star ang Knicks, pero lumalabas sila sa draft night na may 5 bagong picks at bulto-bultong cash. Paano nga ba nila nalito ang buong NBA? Tara at pag-usapan natin yan. Ganito nga ang naging estilo ng kanilang marathon trading sa round 1. Ayon sa ulat ng Yahoo Sport at Basket News, hawak ng Knicks ang 24 pick at pinili nila ang sharpshooter na si Cameron Carr, pero imbis na papuntahin sa New York, pinasa agad siya sa Los Angeles Lakers para sa number 25 pick at dagdag na cash. Habang nasa number 25 pick naman sila, kinuha ng Knicks ang Spanish guard na si Herrio de la Ria, pero bago pa man makasuot ng cap ang bata, pinasa agad siya sa Dallas Mavericks kapalit ang number 30 pick at 2 pang future second rounders. Pagdating sa number 30 pick, at eto, kinuha nila ulit power forward na si Kawhi Pitt. Hulaan nyo, again trade ulit, binigay si Pitt sa Phoenix Suns kapalit ang number 47 pick, ang draft right sa French wingman na si Melvin Ahenka at 3 dagdag na second round picks. At hindi pa sila nagpaawat, sa round 2 inulat ng NBA.com na ginamit nila ang number 31 pick para piliin si Saba Jejeberia at number 55 pick para kay Chaz Lanier, pero pinagpalit naman nila ito sa Houston Rockets para makuha ang German guard na si Jack Cahill sa number 39, ang center na si Ogona Onyenso sa number 35 pick at isang future 2029 pick. Isang gabi, 5 manlalaro ang dumaan sa palad nila pero pinamigay din lahat. Bakit nga ba ginawa ng Knicks ang estilong ito na mukhang marathon networking? Ang sagot ay purong spreadsheet wizard drive para sa kanilang salary cap. Unang punto dito, iwas sa second apron trap. Sa bagong rules nga ng NBA, ang mga first round picks tulad na Cameron Carr, Kawhi Pitt ay may guaranteed salary o milyon-milyong dolyares na siguradong sweldo agad. Dahil nga kampiyon ang Knicks, punong-puno na ang kanilang cap space. Kapag lumampas sila sa tinatawag na second apron, paparusahan ng team, di na sila makakakuha ng malaking players sa free agency. Ito at ang pangalawa, mas madaling manipulahin ang kontrata. Ang mga nakakuha nilang second rounders tulad na Jack Cahill at Melvin Ahenka ay mas mura, pwedeng gawing two-way contracts at hindi mabigat sa bulsa ng prangkisa. Pangatlo dito ang pangsweldo sa mga subok na veterano. Ayon sa mga eksperto, mas pinili ng Knicks na mag-ipon ng cash at assets para pondohan ang contract extension ng mga subok nilang mga players tulad ni Mitchell Robinson, Landry Shamet at Jose Alvarado kaysa magsugal sa isang rookie na hilaw pa sa liga. Sa madaling salita, ang nakakahilong estilo ng Knicks sa draft night ay hindi dahil sa wala silang pampili, kundi dahil mas pinili nilang protektahan ang kanilang pitaka at panatilihing buo ang kanilang championship core para sa susunod na season gamit ang mas murang pyesa. Kaya naman, matapos ang gabi ng kalkulasyon at swap deals, 2 rookie lang ang final na natira sa opisyal at pumirma sa New York Knicks roster. Una ay ang number 39 pick na si Jack Cahill. Siya ay isang 20 years old na matalinong German point guard na handa nang mag-debut sa NBA season. Pangalawa dito ay ang number 47 pick si Tyler Nickel, isang 6'6" forward mula sa Vanderbilt University na itinuturing steal of the draft dahil sa kanyang nakakamatay na 44.5% na shooting sa 3-point line. At eto ang naging pinanakita ng Knicks, 2 murang rookies, 5 future second round picks at bulto-bultong cash na gagamitin nila pampasweldo sa mga subok nilang veterano. Eto ba is diskarte o budol? Ano sa tingin mo? I-drop ang inyong opinion o reaksyon sa comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Isama mo na rin ang follow mode para lagi nang updated sa bago nating upload. Peace out mga kapas break.